pag-ibig mo sa idulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Panginoon, napasa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa idulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, magbubukang liwayway nawa sa aming kalooban ang iyong kariktan upang sa pagkapawi ng karimlan, maihayag ng pagdating ng iyong anak, na kami ay mga anak mo sa kaliwanagan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamahan, pinandalhan nila sila ng taggutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, inakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lulan ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw, para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga nakakakita sa iyo at yung mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin,
kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, o Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglangwan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kamit, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasinglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglangwan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Daan ng poon, nariyan na. Tuwirit ihanda sa kanya. Pagtubos niya'y makikita. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Sumagot siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao, at kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao." At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na deboto ng Poong Jesus na Nazareno na naririto at kasama natin online. Good morning po. Yan. Yung pinakamalayong distansya daw sa bawat isa ay hindi yung layo ng pisikal na katawan sa ating kapwa. Ang pinakamalayo daw na distansya ay yung layo nung puso natin sa ating mga kapwa. Tingnan po natin, kapag malayo yung distansya ng pisikal na katawan natin sa ating kapwa, hindi ho ba para makapakinig, maintindihan yung gusto nating iparating sa Kanya, tayo ay sumisigaw. Pero kapag puso rin yung magkalayo, kahit magkatabi, ay nagsisigawan pa rin. Hindi ho ba? Ganon kadalasan kapag nag-aaway yung mag-asawa, nagsisigawan, hindi magkarinigan, hindi magkaunawaan, kasi malayo na ang puso sa bawat isa. Sa kaparehong paraan po, yung nararanasan ng Diyos sa minamahal niyang bayang Israel. Ang layo na ng puso ng bayan ng Israel sa Diyos.
Kaya hindi na nila mapakinggan yung boses ng Panginoon na nangungusap sa pamamagitan ng mga propeta. Propeta Elias, Propeta Isaías, at marami pang mga propeta hanggang kay Juan Bautista, hanggang sa ating Panginoong Hesus. Hindi na nila marinig yung mensahe ng ating Panginoon na magbibigay sana ng kaligtasan sa kanila. Hindi na rin nila makilala yung boses ng Panginoon kasi sarado na sila sa Kanya at sarado na ang kanilang puso para makilala yung ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, ang magandang tanong sa atin ngayon, habang patuloy tayong naghahanda para sa pagdating ng Panginoon, kamusta na po ba yung ating mga puso? Malayo pa po ba sa Diyos? Naririnig pa rin po ba natin ang Diyos? Naiintindihan pa rin ba natin yung mensahe ng Diyos? Tatanungin ko po ulit kayo, kamusta po ulit yung inyong mga puso? Nakikilala nyo pa po ba yung inyong mga kapwa? Naririnig nyo pa rin po ba yung mga mahal ninyo sa buhay? Naiintindihan nyo pa rin po ba sila? Baka kasi magkakalapit nga tayo, pumupunta tayo sa simbahan, umuuwi tayo sa isang tahanan, pero hindi na tayo magkarinigan, hindi na tayo magkaintindihan, hindi na natin marinig yung mensahe ng bawat isa. Kaya napakahalaga po sa panahon ngayon na patuloy nating bubuksan yung ating mga puso para marinig, para makalapit, at para matanggap yung biyaya ng Diyos na kaligtasan sa bawat isa. Kahapon po, merong isang naglilingkod dito sa Quiapo at humingi po siya ng panalangin sa akin, panalangin para sa Jesus Nazareno. Ang gusto niyang laman ng panalangin, ang kanyang intensyon, ay sana bigyan siya ng Jesus Nazareno ng mahabang pasensya, mahabang pag-intindi, grasya ng pagkakaayos sa kanyang mga kapatid. Bakit daw? Kasi daw, inaaway na siya ng kanyang mga kapatid. Pinag-aawayan nila ay mana. Kung ano-ano daw sinasabi sa kanya, sinisigawan siya, sinisiraan, minumura. Magkakalapit sila, pero hindi sila magkaintindihan. Ang dasal niya, sana bigyan siya ng lakas ng Poong Jesus Nazareno na makaayos yung kanyang mga kapatid. At nakwento niya rin kahapon na after nung ilang araw din, ay nagkaroon siya ng lakas na ayaing makipag-usap sa kanyang mga kapatid. Ayaing magdasal kasama nila. Sabi niya, hindi niya inaasahan pero sinubukan niya at naglakas siya ng loob dahil binigyan siya ng inspirasyon ng Poong Jesus Nazareno. At nang isang araw na iyon, kinausap niya, sabi niya sa kanyang mga kapatid, mag-usap tayo at magdasal tayo. At alam niyo po, pumayag daw yung kanyang mga kapatid, nakapag-usap sila at nakapagdasal sila. At after nun, patuloy siyang nagkaroon ng kagaanan ng loob dahil nabigyan siya ng lakas ng Panginoon para masimulan yung pakikipagkasundo niya sa kanyang mga kapatid. Dumating ng maaga yung Pasko sa kanilang mga buhay dahil dumating yung pagkakapatawaran at pakikipag-ayos. Dumating yung Pasko ng maaga sa kanila dahil dumating yung Panginoon para magbigay ng kaligtasan sa kanilang nawasak na relasyon. Mga minamahal kong mga kapatid, may dalawang bagay na mahalagang ipinapahayag sa atin yung pagdating ng Panginoon dito sa mundong ito. Unang-una sa lahat, para pagkasunduin tayo sa ating pagkakalayo sa Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan para tayo ay makabalik sa Kanya. Yun yung napakahalagang grasya, isang napakahalagang grasya na binigay sa atin nung bumaba dito ang ating Panginoong Hesukristo para mamuhay kasama natin. At yung isa pang mahalagang biyayang ibinibigay niya, matapos ibigay yung kapatawaran sa ating mga kasalanan, ay binigyan tayo ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, nawa tayong mga pinapatawad ng Panginoon, tayong tinatawag ng Panginoon sa kaligtasan, ay maging mukha rin ng Panginoon sa pagpapatawad at
pagdadala ng kaligtasan sa mundong ito. Kaya ang imbitasyon ko sa bawat isa sa ating nananampalataya sa Poong Jesus Nazareno, nawa yung ating maging regalo sa ating mahal na Jesus ngayong darating na Pasko ay yung pakikipagkasundo sa mga taong ating nakakalayuan at hindi nakakapag-intindihan. Yung mga taong nagkakaroon ng lamat yung relasyon sa atin, bigyan natin ng pagkakataon na bigyan tayo ng Panginoon ng lakas, ng inspirasyon para makipagsundo sa kanila. Ito po ay isang mahalaga at magandang magiging regalo natin sa Panginoon at sa bawat isa sa darating na Pasko. Kaya nawa patuloy nating ihanda yung ating mga sarili. Patuloy nating buksan yung ating mga puso sa binibigay na inspirasyon at tulong ng Panginoon para tayo, katulad niya, makapagdala ng pagpapatawad at kaligtasan sa buhay ng bawat isa. Nawa, mga kapatid, dumating ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga buhay sa darating na Pasko, magsimula sana ngayon pa lamang. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, isinugo ng Diyos sina Elias at Juan Bautista upang paalalahanan ng mga tao na nararapat nilang baguhin ang kanilang pamumuhay. Idalangin natin sa Diyos Ama na tulungan tayong magkamit ng tunay na pagbabagong loob. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan naway maging inspirasyon ng mga tao upang patuloy na manalig sa Diyos sa kabila ng mga dinaranas ng mga paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagsisikap manampalataya, naway makita at madama ang Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway maipamana sa mga kabataan ang pananampalataya na ating kinagisnan sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo at magagandang halimbawa. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makabahagi sa pag-asa at kagalakang hatid ng panahon ng Abyento. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magtamasa ng walang hanggang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ituwid ang aming mga daan sa panahong ito ng Adbyento upang kami ay maging handa sa pagdating ni Kristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magalak sa Panginoon, di mo nakikita kung iniibig siyang talaga. Pagdating niya, lulukso ka sa laki ng tuwa. Sa wakas makikita mo siya. Hikayin
official na kalendaryo 2024, maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang sa mga sumusunod, Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang patuloy pong paanyaya sa atin, lumapit sa Diyos. Kung ang puso'y malayo na sa Diyos, lumapit sa Diyos at pakinggan ang kanyang paanyaya na tayo ay magbago araw-araw ng ating buhay upang tayo ay maging handa para sa kanyang pagdating sa ating mga puso. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.